Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin, para sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. O mapagpalang Ama, taos puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanang ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaignawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang Sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ang aming panalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na magpagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Magsitayo po ang lahat para sabay nating dasalin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, ang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangan namin ang biyaya
ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian ng langit. Sa pamamagitan ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Ngayon din po ay ating inaalala ang ikalawang taong anibersaryo ng pagtatalaga ng ating simbahan. Kasama tayong mga parokyano at mga kasapi ng komunidad, iaalay nating muli ang ating simbahan, ang mga dambana, gusali at pundasyon ng bumubuo rito sa pamamagitan ng isang banal at mapagpalang ritual. Sa pagsisimulan natin ng misa ngayong gabi, ating sasariwain ang bahagi ng rito ng pagtatalaga, ang pagsindi ng ilaw na simbolo ng pagtahan ng Panginoon dito sa ating simbahan. Ang pagsisindi ng ilaw sa dambana ay pag-aalay ng mga bulaklak sa mga haligi ng ating simbahan, ay naghahayag sa atin na si Kristo ay ang siyang nagbibigay liwanag sa mga bansa at ang kaningningan niya ay nakikita sa buong simbahan at buong sangkatauhan. Magsitayo na po ang lahat at ating simulan ang banal na misa na pamumunuan ni Reverend Father Joel Sabalya.
Simulan natin ang dakilang pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kalisinisang paglilihi sa ating mahal na ina, pinapaalalahanan tayo ng Ebanghelyo mula kay San Lucas. Nawa na manatili tayong magtiwala sa Diyos. May mga bagay na hindi tayo maintindihan. May mga pagkakataong halos hindi na natin kayang harapin ang iba't ibang mga pagsubok. Sabi nga po ng Anghel Gabriel, walang hindi makapangyayari sa Diyos. Patuloy tayong magtiwala at maniwala na merong Diyos na patuloy na gumagabay. Alisin ang mga takot sa ating puso at manatiling nakikinig sa salita ng Diyos. Ngayon ay ating aminin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at dalhin tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan. Ang mahal na Birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan. At siya'y ibinugod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat makadulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hindi pinabayaan ng Diyos sina Adan at Eva pagkatapos ng kanilang unang pagkakasala. Bagkus, sa kanyang pagmamahal, nangako siya na isang buhat sa babae ang dudurog sa ulo ng ahas. Ang ganitong mensahe ng pag-asa ay nagkatotoo sa kalinis-linisang paglilihi kay Maria. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong makarananas. Ikaw ay gagapang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot binhinyay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan namalas. Mag-ingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pinupuri ni San Pablo ang Diyos at pagpapalang kanyang ipinagkaloob sa lahat ng sumasampalataya. Ang pahayag na ito'y tumutukoy kay Mariang kalinis-linisan, ang babaeng hinirang na maging ina ng anak ng Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin, sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dakila kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong panguna, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayon ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel,
Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At isa pong kagalakan na makapagdiwang ng banal na misa sa inyo pong pamayanan sa pagkalinga ni San Lorenzo Ruiz di Manila. Inaanyayahan kong balikan natin ang unang pagbasa na kung saan ay nagtanong ang Diyos. Simpleng tanong pero kung ating susumahin, palalalimin natin, parang ang lalim din ng kahulugan. At ang tanong, pagkatapos sumuway ng ating mga ninuno, si Adan at Eva, tanong ng Diyos, nasaan kayo? Nasaan ka? Where are you? Kung tanongin din natin yung ating sarili, siya ay Diyos na makapangyarihan, bakit niya tinatanong kung nasaan sila? Hindi ba alam ng Diyos kung talagang nasaan sila? Alam niya, of course. Pero sabi po ng isang pag-aaral, simple po yung kahulugan ng tanong na yon. Nasaan yung puso mo nung sumuway ka? Nasaan yung puso mo habang naglilingkod ka? Nasaan ang puso mo habang may sinasabi ako? Kasi klaro po doon sa ating mga ninuno kay Adan at Eva, yung simple instruction. Pwede niyong gawin lahat, pwede niyong kanin, pwede niyong pangalalan, maliban sa isa. Simpleng utos. Hindi nasunod. Kaya nga't maganda tanungin po natin ang ating sarili, nasaan ang iyong puso habang ikaw ay naglilingkod sa parokyang ito? Anong layunin ng puso mo? Layunin ba nito'y ikaw ay palakpakan? Layunin ba nito'y ikaw ay kilalanin at pasalamatan? Mababaw yun. Pero kung ang layunin natin na sa bawat pagkilos natin, bawat pagkilos ko, kadakilaan ng Diyos, tatama yun dun sa opening prayer. Magiging mistulang tahanan tayo ng bawat isa. Sabagat si Maria, tinaguri nung opening prayer, si Maria ay naging tahanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung saan sa gitna ng takot, sa gitna ng pangamba, tumatahan si Jesus kapag nandiyan si Maria. Tanongin din natin yung ating sarili. Ikaw ba, pag ikaw ay pumupunta sa parokyang ito, tumatahan ba ang mga nangangambang kapwa nating lingkod? Tahanan ba tayo o tirahan? We hit each other. That's why magandang tignan natin yun. Sabagkat sa gitna po ng kanya-kanya nating mga pinagdadaanan, sigurado ko marami rin po tayong hindi maintindihan sa buhay na ito. Bakit sa ginagawa mong paglilingkod, ang dami-dami mong problema? O dili kaya'y sa kabila po ng pagpapakatino,
Humaharap tayo, sumusuong tayo sa iba't ibang mga problema. Tila tumutugon yon sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Minsan, yung problema hindi lang sunod-sunod. Minsan sabay-sabay. Na nagiging dahilan upang tayo'y maging tuliro, maging lito, maggulumihanan tayo. Kaya nga't ang ganda po ng sabi ng anghel, sa gitna po ng pagkagulumihanan, sa gitna po ng problema, sa gitna ng takot, sabi ng anghel kay Maria, makinig ka. Sapagkat mga kapatid, whether we like it or not, sa mundong ginagalawan po natin napakaingay, na kung saan lahat gustong magsalita. Wala na pong gustong makinig. Tignan mo sa Facebook, lahat gusto kumita sa Reels. Kahit walang content, walang laman yung content, o kumbaga walang kahulugan yung content, sige lang. Kahit magmistula kang kengkoy doon, basta pumasok yung Reels, okay na lang. Masyado na tayong maingay. Kaya't magandang tanungin natin ang ating sarili, when was the last time that you're able to listen to your parents? Sa mga bata na nandito ngayon, sa mga kabataan na nandito ngayon, when was the last time na nakinig kayo nang hindi kayo nagdabog? When was the last time na inutusan kayo, hindi kayo sumimangot? Kung bakit sa simbahan ang sisipag ninyo, pero pagdating sa loob ng bahay, ang babatugan nyo at hindi kayo mautusan at tila ata kayo laging sina-child labor. Di ba? Lahat gusto natin, tayong nasusunod. Pero magandang tanungin mo, kailan ba huling nakinig sa magulang ko? Pag inutusan niya ako na magligpit ng higaan ko, sumusunod ba ako agad? O kailangan yung pag-awayan ng nanay at tatay mo ang pagliligpit ng higaan? When was the last time that you're able to listen pag sinabi nilang maghugas ka ng plato nang hindi kayo nag-aaway ng kapatid mo at para kayong membro ni Batman? Alam niyo yan? Mga membro ni Batman? Ba't ako? Bakit hindi siya? Ba't ako? Di ba? May mga kabataan po na bata pa, meron na pong bachelor's degree at meron din po silang major. Bachelor's degree, sandali lang, at major in weight ka lang. Di ba? Nakalulungkot na ayaw nating makinig. Gusto natin tayo na susunod. Tingnan natin yung kahulugan ng sinasabi ng ebanghelyo natin today. Si Maria, hindi niya na maintindihan bakit kailangan mangyari yun. Siya'y dalaga kasi alam niya na sakaling siya'y madatnan o malaman ng tao na siya'y buntis, siya'y papatayin. Hindi niya maintindihan bakit siya. Pero mas pinili po niyang makinig. Makinig ka. Bago mo tanungin ang sarili mo, bakit may problema ka ngayon? Bakit may pinagdadaanan ka? Bakit hindi mo tinanong ang Diyos na may biyaya ka at di mo siya tinanong, Lord, bakit ako yung may biyaya at yung iba wala? Pero pag may problema ka, bakit ako, Lord, ang may problema at hindi sila? Pwede ba tayong maging tulad ni Job, na sa kabila po ng mga pangyayari sa kanyang buhay, mas pinili niyang purihin ng Diyos sa iba't ibang mga pangyayari na kanyang buhay, malungkot man o masaya? Maganda rin na may pag-isipan natin to. No? Minsan sa mga kabataan ngayon, pasensya kayo, target ko ngayon may mga kabataan na tanong lang ng nanay, isang tanong lang, ang dami ng sagot. Nakakalimutan nyo, yung nanay mo na yan o tatay mo na yan, pag Mother's Day, ina-I love you mo yan. Anong sinasabi mo? You're the best mom in the world. You're the best dad in the world. The following day, utusan ka, dadabugan mo. Sinungaling. Diba isang malaking kasinungalingan ang sasabihin mong, I love you. Ang I love you, mga kapatid, hindi dapat naririnig. Dapat nararanasan. Nararanasan natin. Yung paglilingkod nyo sa simbahan, paglilingkod nyo sa parokya, dapat humubog sa inyo upang mas lalo kayong maging masunuring anak. At anak na nakikinig. At dumating man po mga pagkakataon na tayo po'y sumuong sa iba't ibang malalaking problema.
Tandaan mo yung unang bahaging sinabi ng Panginoon o ng anghel kay Maria. Di ba pag may problema tayo, pag may pinagdadaanan tayo, sumusuong tayo sa tinatawag nilang halos kainin tayo ng takot. Di ba? Pag kinain ka na ng takot, ano nangyari sa atin? We were paralyzed or we are paralyzing ourselves. Pag na-overpower tayo ng fear. Pero anong sinasabi ng Biblia? Balikan natin sa Old Testament at the New Testament. Bilangin nyo po yung salitang ito. Sinabi ito 365 times ang salitang huwag kang matakot. Imagine that. Sa loob ng isang taon, every day the Lord is reminding you, huwag kang matakot. Makinig ka. Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Ang kinalulugdan, nakikinig. Kaya minsan nagkakabulilyaso ang buhay natin. Ayaw nating makinig. Gusto natin tayo lang yung nagsasalita. Tayo lang na nasusunod. Di ba minsan sa mga mag-asawa, kala nyo mga bata lang, ano? Di ba minsan mga mag-asawa, sa gabi ina-I love you mo yan, sa araw minumura mo, sinisigawan mo yung asawa mo. Di ba? Minsan, nakalulungkot bang isipin na asawa mo, pero sinisigawan mo sa harapan ng mga anak mo? Anong kredibilidad ang iiwan mo sa anak mo? Sa mga anak na nandito na may asawa na, nakasama, o may mga anak na rin, nakasama nyo yung nanay at tatay nyo, or one of them, ito po yung pinakamaganda mong gawin. Ipakita mo sa nanay mo o sa mga anak mo kung paano alagaan ang isang matanda. Kaya pag habang andyan ng nanay mo, nakikita ng mga anak mo, sinisigawan mo yan, minumura mo yan, lalo pag naiinis ka sa kanyang kakulitan, you are subliminally telling your children, anak, ganito mo ko alagaan pagtanda ko. Gets nyo? Lalo na sa mga anak na nagtatrabaho na ngayon kumikita na. May ambag na sa loob ng bahay. Nagbabayad na ng bills. Pero kapatid, minsan, sana hindi magbigay ng license sa'yo yon, yung pagbabayad mo ng bills para sigawan mo yung nanay mo, para pagalitan mo yung nanay mo. Huwag mong kalimutan, nakikitara ka pa rin sa bahay ng magulang mo na hindi mo narating anong meron ka, kundi dahil sa kanila. Sa araw na ito, mga kapatid, ay atin pong mapagtanto nawa ang nais ituro sa atin ng atin pong kapistahan. Ang kapistahan ng kalinis-lisang paglilihi kay Maria. Simple lang po yung tinuturo. Availability. When you are available to listen. When you listen, you allow yourself to respond. Why? Because you have the ability. That's why when you respond, because you have the ability, it becomes responsibility. So kaya nga mga kapatid, hamunin natin ang ating sarili ngayong kapistahang ito. Na sana po, matularan natin si Maria na maging available, na makinig sa inyong magulang. Makinig. May mga pagkakataon na minsan hindi natin makita yung kahulugan ng lahat ng ito. Tila ang bigat-bigat na pinagdadaanan natin. Ano sabi ng anghel? Huwag kang matakot, Maria. Do not be afraid. 365 times sinasabi niya yan. Bakit ka natatakot? Bakit? Sabi ng Panginoon, walang hindi imposible sa Diyos. Walang hindi makapangyayari sa Diyos. Ibig sabihin, kapatid, yung pinagdadaanan mo, yung problema mo, sandali lang yan. That is not a permanent one. What is permanent is the faithfulness of God to you.
Kaya't sana po, subukan nating pakinggan ang Diyos sa bawat himaymay na kanya-kanya nating mga karanasan. Sa mga mag-asawa, pag hindi nyo na po maintindihan ang bawat isa, subukan nyo pong tumahimik at makinig. Sapagkat tulad ng nangyari sa uling bahagi ng Ebanghelyo, anong sabi ng anghel? Maganap sa akin ang iyong sinabi. So ibig sabihin, nakinig si Maria. Subukan mong pakinggan yung mga unspoken words ng iyong asawa. Yung mga unspoken words ng ating mga parents. In order for us to become a better us. In the midst of the difficulties, nandun yung pagtitiwala natin sa Diyos. Sana po, magawa po nating magtiwala sa Diyos. Alam mo, sa totoo lang, medyo bumaling po ako sa ibang bahagi. Ang dami pong mga Katoliko naniniwala sa Diyos. Di ba? Lahat naman siguro tayo naniniwala sa Diyos. Pero kakaunti ang nagtitiwala sa Diyos. Magkaiba yun. Naniniwala sa Diyos, pero tignan mo yung kanyang tindahan. Hindi siya nagtitiwala sa Diyos, saan siya nagtitiwala? Sa pusang kumakaway. Di ba? Sinasabi niya, Katoliko siya. Pero hindi mo pa ako galit sa mga Chinese. Kasi naniniwala ko sa mga Chinese, masisipag yan eh. Pero minsan, nakakalimutan natin behind that. We synchronize the Catholic faith and the Buddhist faith. Di ba? Sigurado ko, magpapasko na naman, aligagana naman kayo. Bumuo ng 13 prutas. Bakit? Para swertehin. Maniwala ka sa akin kung gastodero ka, kung lagi kang nag-add to cart, hindi ka suswertehin sa buhay. Subukan mo magtipid at mag-ipon. Yeah? Anong inahanda natin pag New Year? Malagkit. Para daw next year, yung pamilya magdikit-dikit. Ito naman yung sabihin ko. Punuin mo man malagkit yung bahay mo, sama mo yung mukha mo, kung swapang ka, maghiwa-hiwalay kayo. Maniwala ka sa akin. Di ba? Anong saysay ng lahat ng ating expression of faith, pero hindi naman natin naintindihan, pati yung mga hindi naman makakatolikong paniniwala, ay patuloy nating pinaniniwalaan, pero hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Kahit sa araw na ito, tanongin yung sarili mo, ilang taon na ba akong nagsisimba? Ilang taon na ba akong Katoliko? Bakit pagdating sa mga ganong bagay, ay andali kong maniwala? Hindi tayo nagtitiwala sa grasya ng Diyos. Hindi tayo nagtitiwala. Si Maria, sa gitna po ng kalituhan, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna po ng hindi niya maintindihan, pinagtiwalaan niya ang Diyos. Tignan mo pag-araw bagong taon, karamihan ng mga nagsisimba dito, nako, magmamadali ang bubuo ng 13 prutas. Punuin mo man ng 13 prutas, kung talagang batugan ka, kapatid, hindi ka yayaman. Di ba? Paghuhugas ka ng plato, hindi mo magawa. Aligaga ka pa doon sa pagbuo ng prutas, hindi ka yayaman. Hindi ka asenso sa buhay. Di ba? Sa mga kabataan, sasabihin nila, mga anak, mag-aral ng mabuti. Yung iba, nag-aaral sa bote. Oh. Kaya nga mga kapatid, sa panghuling bahagi, ay maintindihan natin na tayo ay hindi alipin ng takot. Tayo hindi alipin ng mga isipin at usapin sa buhay. Tulad ni Maria, dumaan siya sa matinding pagsubok, pero alam niya, alipin siya ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, yung after ng gospel na to, yung Magnificat, Magnificat sa Latin, ang gandang tinuturo sa atin sa buhay natin, what we magnify. Yung kulang ng asawa mo, yung magnify yung kulang ng kasama mo sa simbahan, yung magnify what is not given, what was not performed,
what was not completed. Yan yung minamagnify natin. Si Mary, what she magnify in the midst of the problem? She magnified the Lord because she is able to say, my soul proclaims the greatness of the Lord, and because the Savior is there, willing to accompany her, I magnify the Lord and I glorify my Savior. Sana po wag nating i-magnify ano yung kulang. Wag natin i-magnify, hindi ko naman sinasabing isang tabi, pero yung bigyan mo ng focus na lagi na yung pagkakamali at hindi nabigay, nakakalungkot eh. Pero when you magnify the Lord in the midst of your problem, doon mo maiintindihan, hindi ka alipin ng problema. Alipin ka ng Panginoon, kaya't pwede mong sabihin sa Kanya, mangyari rin sa akin ang iyong sinabi. Kaya nga't ito po'y lagi ko nating titignan. Tulad ng sinabi ng anghel, makinig ka. Ito po yung aking favorite line na iniiwan ko lagi sa aking mga misa. Tandaan niyo po ito. Ang taong marunong makinig, marunong umibig. Ang taong marunong umibig, marunong makinig. Anumang ligalig na dumating sa daigdig, pupunuin niya ng puso niya ng pag-ibig at walang ligalig. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak na Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, puspos ng kagalakan na meron ng mahal na ina, nawa tayo pagkalooban ng Diyos ng malinis na puso tulad ng kalisinisang puso ni Maria ang ating ina. At nagkaroon tayo ng dalisay na hangaring paglingkuran ang mga kapatid nating higit na nangangailangan sa atin. Sa pamamatnubay nawa ni Maria, idulog natin sa Diyos ang ating kahilingan at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, naway tuwinang masalamin sa Kanya ang kabanalan ni Mariang kalinis-linisan sa mundong nababalot pa ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nagmamahal kay Mariang kabanal-banalan, naway ang pagpaparangal nila sa Kanya ay lakipan nila ng pagsasabuhay sa Kanyang kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga Kristiyanong di tumatanggap sa dogma ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria, naway maunawaan din nila balang araw na ang turo ng simbahan tungkol kay Maria ay pagpapahayag ng pananampalataya sa lubusang pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating kabataan, naway ang halimbawa ng ating mahal na ina ay maging gabay nila sa malinis na pamumuhay at inspirasyon nila upang tumawag sa Kanya sa mga oras ng panganib. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat isa sa atin, naway akayin tayo ng ating debosyon kay Mariang kalinis-nilisan sa lubos na kahandaang tumupad sa balak ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa lahat ng taong may kapansanan. Maging sentro nawa sila ng atensyon ng buong mundo at maitatag nawa ang mga institusyong may pagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon Diyos, silumin mo kami sa iyong pagmamahal. Matularan nawa namin ang mabuting halimbawa ni Mariang Kalinsilnisan upang patuloy kaming tumugon sa panawagan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihain sa iyong dambana. Ngayong dakilang kapistahan ng kahisnisang paglilihi sa mahal na Berheng Maria. Tanggapin mo ito at ipagkaloob pakundangan sa kanyang kahilingan, na katulad ng pagsagip mo sa kanya ay pagsangkot sa kanya sa pag-asangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Inilulog namin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot na masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Berheng Maria ang kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya'y ang magluwal. Sa kanyang mababanal ang sambayanang kabiyak sa dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos na kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal ng korderong nag-aalis ng aming kasalanan. Ang mahal na Berheng na iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya't kaysa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, siga pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo to sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kadinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagbabasalamat, kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod nawa sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin, nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama
Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa latang kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ng dakilang araw pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya, huwag po ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, magkasayang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang anak ni Maria. Mapapalad tayong patuloy nagtitiwala at sa Kanya ay naniniwala. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Kristo.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayon, banal na pakikinabang, ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di dinulot na manahin ni Mariang Berheng Mahal, na pinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo'y nakikiisa sa kagalakan ng puso ng ating mahal na Inang Maria sa pagdiriwang ng kanyang solemnidad ngayong araw, at syempre ang ating pagdiriwang ng ikalawang taon ng ating dedikasyon ng ating simbahan. Kaya po palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkakataong ito. Hindi lamang tayo pinagpala na magdiwang ng ikalawang anibersaryo, tayo rin ay pinagpala dahil tayo'y nadalaw ng Nuestra Señora de la Paz e Buen Viaje, ang Berhen ng Antipolo. Palakpakan po natin siya. Siya po'y dumating sa ating parokya noong December 6. Kahapon siya po'y pumunta sa mga area upang madalaw, magkaroon ng misa, magkaroon ng pagpapahid ng banal na langis sa mga may karamdaman. At bukas pupunta po ulit siya sa mga area para sa mga may sakit at magdadaos din po ng misa doon. Siya'y mananatili po sa atin hanggang linggo, hanggang misa ng alas 10 ng linggo. Pagkatapos po ng misa, yung sending off, siya po'y babalik na sa Antipolo. So kaya ako'y nagpapasalamat sa Formation Commission na siyang namuno, may sagawa, may sakatuparan, mangyari yung pangarap na makadalaw yung Berhen ng Antipolo. So palakpakan po natin ang Formation Commission sa pangunguna ni Kuya Al at ng kanyang asawa, si Ate Karen. So salamat po sa commission po ninyo.
Salamat din po sa lahat ng nakiisa sa paghahanda, hindi lamang yung pisikal na paghahanda ng mga bulaklak. Salamat po sa inyong mga panalangin, sa inyong suporta, sa mga gawain ngayong pagdiriwang ng anibersaryo ng ating parokya. Higit sa lahat, yung ipinakitang hindi mang perpekto na pagkakaisa ng pamayanan. Kasi wala naman talagang perpektong pamayanan. No? Marami pang lugar para i-improve. So, pinapasalamat po namin yon sa inyo. At ipinapaabot po ni Bishop Roby yung kanyang pagbati sa inyo, sa inyong pagdiriwang, sapagkat siya ay nasa New Intramuros, kasi mayroon pong bagong parokya na ini-establish po ngayon. Nandun po siya. So ipinapaabot niya yung kanyang pagbati, at ganun din si Bishop Sok kanina. Magkasama kami sa ordination ng 4 na diakono ng Servants of Charity. Sabi ko, baka next time pwede kang magmisa sa Sanlo. Sabi niya, titingnan ko. Pero yung kanyang pinapaabot, yung kanyang panalangin at pakikiisa sa inyong pagdiriwang ngayon. Kaya po, pagkatapos pa ng misa, habang naghahanda po yung mga kakanta, haharana po sa inyo, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na makalapit po sa Birhen ng Antipolo, mag-alay ng dasal, dahil marahil yung iba po sa inyo dito hindi ko na makikita bukas. Ito na yung pagkakataon po ninyo na magdasal sa Birhen ng Antipolo. Siyempre, ang aking pasasalamat sa nagdiwang ng pagdiriwang ng misa natin ngayon, si Father Joel Sabalya. Father Joel, thank you. Pwede ko pang sabihin CFIC, di ba? Hindi na? No, hindi na daw. Father Joel po ay matagal na kayong magkakilala. Nagkasama kami sa vocation ministry sa Davao pa, sa Tagum at Davao. Nagkasama, I think 2010. Nagkasama rin kami dito sa Diocese ng Novaliches. Lalo kami nagkasama nung panahon ng pandemya at sa Quezon City Ecumenical Fellowship Group at sa aming grupo sa mga kabataang parin ng Novaliches. Sa mga nais na maging bahagi ng Novaliches Ecumenical Fellowship Group, welcome po kayo sa grupo. Alam ko marami po tayong iba't ibang denomination po dito. Maganda rin po na tayo mayroong magandang pakikipag-ugnayan sa kanila. Okay po? So, si Father Joel po yung priest director ng Novaliches Quezon City Ecumenical Group. At siya rin po yung priest director po ng Simbayanihan. Siya po yung umiikot po hindi lamang sa Novaliches, kung hindi Parañaque, Cubao, dito po sa Metropolitan. I think pumupunta din kayo sa ibang probinsya para ma-organize po yung simbahan na nagbabayanihan. So, Padre, salamat na kayo naging kabahagi ng aming pagdiriwang ngayong taon. Sana magkapit-bahay lang tayo. Sana palagi kang makapagmisa din dito. Okay po ba yun? Okay po. Sige po. Sabi ko po kahapon nung ako'y nagmisa sa Friends of Sanlo, Matsyaka at Sampaguita, sila'y natuwa na dumalaw po yung Birhen ng Antipolo. Siguro bibigyan kong hamon yung komisyon ng worship na may sakatuparan naman yung pagdalaw ng Nuestra Señora de la Merced, ang Birhen ng Torumba sa Laguna. Okay po ba yun? Sige. Worship Commission po yung kikilos po noon. Inuumpisahan ko na po yung pakikipag-usap sa rektor kagabi. Sabi niya, bigyan niyo na lang po kami ng sulat. Tingnan ko lang. Kasi nung September yung Nazareno, ngayon ay yung Antipolo. Baka next year yung Nuestra Señora de la Merced, Birhen ng Torumba sa Laguna. So yun lang po. Maraming salamat. Huwag po kayong aalis. Huwag kayong aalis.
Pwede po kayo mag-offer ng dasal habang naghahanda po para sa benefit concert ng ating parokya ngayon. So, salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon sa pamagitan ni San Lorenzo Ruiz at ng Birhen ng Antipolo. Salamat po sa pagkakataon, Father, na makibahagi sa banal na misa sa inyong pagdiriwang. At sana po ay patuloy po tayong biyayaan at patuloy po tayong makinig sa inyong kora paroko. Magsitayo po ang lahat. Awitin po natin ang Salve Regina. Vida dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules Filii Heaven, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, Ilius tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis poso auxilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Sumainyo ang Panginoon. At sumayri. Magsigo kayo habang ginagawa ng pagbabasbas. At samahan nawa ko ng ating kura paroko sa pagbabasbas sa inyo. Ang anak ng Diyos na isinilang na mahal na Birheng Maria ay siyang tumubos sa sangkatauhan, ay pagpalain niya nawa kayong lahat. Amen. Tinanggap ninyong may likha ng buhay sa pamamagitan ni Maria, lagi nawa kayong lumigaya sa kanyang masuyong kalinga. Amen. Kayo na parito upang ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng paglilihi sa mahal na ina. Naway mapuspos kayo na kagalakan at ang espiritu ng biyaya ng inyong tahanan magpangailanman. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na, humayo kayo patuloy na makinig sa Diyos ng pag-ibig. Salamat sa Diyos. Maaari na pong pumila, 2 by 2 lang